Kain tayo ng ating adobong puti na sobrang sarap talaga. Sasabihin na naman ng iba ng mga hindi masaya. Ay, syempre, sasabihin mo masarap ikaw ang nagluto. Of course. So, kain tayo ng adobong puti. Tapos, meron tayong jerjer. Masarap dito itong mga sibuyas. Ano ko mga kaulam ay nakain ng mga ganito. Tapos gusto ko talaga yung pinaka leeg ng manok. Ewan ko kung kayo rin. Gusto ko yung leeg ng manok talaga. Tapos kain tayo ng jerjer. Maginit. Kainit naman kundi mag sombrero, mainit. Nag-start ako ngayon mga kaulam ng aking 1 meal a day ulit dahil talagang tayo ay dalagdagan ng timbang. Aminado naman ako dyan, ako'y tumaba talaga. Kasi tinigil natin ang 1 meal a day natin simula noong kailan? December yata? January. Nanay Ninita, good evening po. Kain tayo. Kain-kain tayo mga kaulam. Tayo atin lang pinalalamig ng kaunti ha. Talagang mainit adobong puti. Tapos meron tayong jerjer. Parang hindi naman jerjer ang iba na rin. Nanay Ninita der, tell her hi. Ha? Sabi ni Ibrahim, Nanay Ninita der, tell her hi. Kain tayo. Nauna nang kumain si Ibrahim dahil hindi na daw niya kaya ang gutom. Kain tapos na. Siya ay bumili ng biryani niya. Maricon Abad Albalushi, Ma'am Nel Malachika. Namiss ko ang adobong puti mga kaulam. So, simple lang yan. Huwag lalagyan ng toyo para puti. Ko, ang init talaga. Hay! Kain tayo ng adobong puti at saka jerjer. Umambon pala dyan. Diyos ko, it's a prank. Vanessa, kain na. Ikain mo yan. Sa amin ay brown out ngayon. Kaya ang inay siguro hindi makakapanood ng live brown out sa amin. Gustong-gusto kong part ay ang leeg din. Kain na, Rob! Sarap ng leeg ng manok, promise. Kain na po, Ma'am Delia. Kain po. Nanay Ninita, sabihin nyo kay JR mag-ingat. Oo.
Nandun na sila sa Pilipinas, Vanessa. Nasa Cavite na si Kaylan. Laging hubad, mainit daw, hot. Sabi niya, hot. Bakit ako nag-adobong puti? Minsan mga kaulam na iwas ako sa toyo. Because toyo, sa ayaw at sa gusto ko is bawal sa akin. Hindi ko lang talaga maiwasan mga kaulam ang toyo. Kasi parte yan ang pagluluto natin eh. Lalo sa mga gisa-gisa, sa adobo. Kaya nag-adobong puti ako ngayon. Paksyon na pata. Bago malambot, kapal. Nang mga bata pa kami, pag nagpapaksiwan tatay ng pata, nilalagyan ng puso ng saging. At saka bulaklak ng saging. Sarap na aking adobong puti. The best. Sobrang init na din eh, promise. Oo, masarap yan, masarap talaga. Kahit itong adobong puti, masarap din itong lagyan ng pineapple juice. Pampagana talaga itong jarjer. Uy! Maricon, masarap ang adobo na may inilagang itlog. Ginagawa ko din yan. Umulan daw sa Maynila. Eh, Angel, it's a prank lang daw sa Maynila. Ambon tapos huminto, kaya it's a prank. Kaya wag ka na maghinagpis. Ma'am Marites Capricho Red and Marisa Mohekatan. Ma'am Marjorie, cake kaan tayo. Arilen ay hindi ari talbos. Ari ang tawag din ni ay jarjir. Ito ay gustong-gusto ng mga Arab, pag may mga adobo, prito. Tapos gustong-gusto rin ito ng mga Pilipino dahil masarap naman talaga. Kahit anong lahi kumakain niyan. You want to spell jarjir? G-E-R-R. Yeah. Dumali. Nag-i-spelling doon, nag-iisa. G-E. Yeah. Spell, ini-spell daw niya ang jarjer. Double G-E-R. Correct. Kain po tayo, Ma'am Tess Resma.
Ma'am Alice Puro, Marasigan, Maylin Evangelista, Catherine Estrella, kain tayo. Gel is life talaga, sister. Sobra. Totoo yan. Kunyari, meron kang ulam na nakakaumay. Ulaman mo itong gel, tanggal ang umay mo talaga. Siguro na may ari-aring itanim diyan sa atin. Kaya lang hindi ko alam kung papaano, kung ito bagay may buto, kung ito bagay sanga, kung ito bagay anong itinatanim dito. Hindi ko alam bagalin. Ma'am Net Soto, good evening. Masarap ang masarap din dito ay yung pickled na bawang. Evelyn is Camila, kain na ining, hoy, an kainaan. At ang ating ulam ay ang walang kamatayang adobo at gergir. Pero ang adobo natin ay puti. Narinig na tayo sa exciting part sa hita. Hindi ko po ito naranasang ihalo sa pagluluto. Parating kinakain ko ito ng hilaw. Pinisang kamatis. Sobrang paborito ko ang kamatis, Len. Lalo na dito sa UAE, ang kamatis dito masarap. Malalaki naman, namis-namis. Ang inay ay nagdala ng kalahating kilo sa Pilipinas ng kamatis. Pero pinagbawal sa akin dahil sa aking acid reflux. Ang pampaalat ko lang din ay asin at saka paminta ang pampalasa. Gray Ace. Sibuyas na maraming sibuyas, tapos bawang. Tapos, ang ginawa ko muna sa manok mga kaulam, pinakuluan ko muna para matanggal ang lansa. Tapos, hindi ko to nilalagyan ng mantika. Hinahayaan ko magmantika ng kanya. Hindi ako nagmamantika kapag adobo mga kaulam. Kahit na Sir Alvin, kain na po, Sir Alvin. Tayo ho'y nag-adobo ng puti na manok. Adobong puti. Tapos tayo ay may gergir, of course. Paubos ng ating kanin. Hindi na tayo pwede magdagdag kasi naka 1 meal a day tayo simula ngayong araw na ito, mga kaulam. I will try to lose weight until after 2 months. Titingnan natin. Nag 57 kilos ako mga kaulam. Nung nag-start ako mag-vlog, I was 52. So, tumaas ako ng 5. Kain po, Ma'am Mirna! Kasi dati na ako naka 1 meal a day kahit na nag-vlog ako. Inihinto ko lang ang aking 1 meal a day noong parang December yata. Ko po. Sarap ng ating manok. Malambot na malambot kasi isang oras itong pinakuluan. Ma'am Elena, Maria Elena Hogno, good evening, Madam. Ma'am Mirna Adeva Manehe from Oriental Mindoro.
Hindi pa ako mga kaulam nakarating sa Mindoro, but Mindoro is has a very special place in my heart. Taga Dial ang tatay, Mindoreño. Si Elpidio de Castro ay Mindoreño. Ma'am Vilma Estrella, good evening. Brigida Velasquez Adriano and Julian Balauro. Kain na ining Evelyn, kain na. Julian Santos? Julian Santos daw. Julian. That is nice name also, Julie. Sabat ng sabat, hindi pa luto ang salabat. Paano yan? Cabbage roll at sinigang na hipong. Wow! Ito si Michelle Esclamado, magmamasarap din niya ng pag-ulam. Ma'am Norma Ervin, kain po from Pensacola, Florida. Florida nga ba, ma'am? Kain po, Michelle kain. Ma'am Maria Gina Garcia. Ilang taon na daw ako? Sweet 50. Golden 50. Ayan. 50 na ako mga kaulam. I'm proud to announce my age. Kasi ang iba ayaw nilang binabagit ang age nila, pero ako hindi. That's the reality of life Oriental ka din pala, Ma'am Tess. Ang tatay ho ay taga Mansalay, Oriental, Mindoro. Anak ni Antonino de Castro na nag-donate ng malaking lupa doon sa may munisipyo. Kung makikita nyo doon ang pangalan ng lolo ko. Siya ay dating, nung siya ay kabataan pa, siya ay pulis ang lolo ko ay pulis ng Mindoro. And then, i-donate niya yung napakalaking ilang ektaryang lupa para sa munisipyo ng Mindoro. Yun ang kwento. Hindi ko alam kung 100%, pero sabi ng tito ko, ng kapatid ng tatay, totoo daw yun. Dahil nung isang buwan, pinuntahan nila yung lupa na i-donate ng lolo ko, napakalaki nga daw, ilang ektarya. Maghuhugas lang ako ng kami mga kaulan. Mabilis na mabilis. Because I cannot finish this together. I don't think so. And then this picture, I can find in this file. Sometimes they ask me about the picture. The Stephen picture. Yeah, I did it. Then you have the picture. What time you are living out? So, nakatapos tayo ng Ma'am Shirley Ann Lansang, Rima Concepcion ng Saudi Arabia. Kumusta po ang mga taga Saudi Arabia? Kamusta kayong lahat dyan? So, itong aking cellphone stand na ito ay talaga namang nakakaiyamot na. At ito mga kaulam matagal ko nang ginagamit. Kaya, painggo-inggo na talagang nagagalit ng asawa ko. Bakit daw hindi ko pa pinapalitan? Sabi ko, siguro papalitan ko kung bibilhan niya ako ng bago. iPad, you know, number? iPad is... Naku, ako yung nag-headband na dahil sobrang init na. Ganito talaga ako. Minsan, malapit na rin ako magpagupit. Kasi nga, sobrang init na mga kaulam ay nakakailang na, nakakairita na kapag yung nandito na ang buhok tapos pawis ang inyong noo. Nagkakaroon tuloy ng mga butil-butil dito. So, hindi na nga tayo kagandahan. Tapos marami pa tayong butil-butil. Di, lalo na tayong hindi naging kagandahan. So, iwasan natin ang butil-butil dahil nakakairita din Makati. Parati ka din may kakamuting ganyan. So, para maiwasan na, ay diligpitin ang buhok ng papagayaan. Yeah, 525. Hindi, ako'y mabigat dahil ako'y maliit. I mean, nag-57 ako dahil ako'y maliit. Pero kung siguro ako medyo tumangkad ng kaunti, siguro hindi naman ganyan ako ka-bigat. Hindi ako sanay ng 57 mga kaulam. Sanay ako sa 52, 53. Ganyan ako, 52, 53, 54 hanggang maximum. Dati pag nag-54 na ako, ano na ako niyan, parang ganyan na ako. Ay, nag-57 na. Kaya pala nung isang araw mga kaulam, makaramdam na ako ng kakaiba. Sabi ko, something is wrong. Ay, ang tagal ko mga kaulam hindi nagtimbang. Ang tagal ko hindi nagtimbang. Si Ibrahim regular yan, nagtitimbang yan every month. Ako ang tagal ko, kagabi nagtimbang ako na-shock. Exaggerated. Na-shock din ako kasi 57. Pero nagtimbang ako yung bagong kain ako. Pero kahit na. Diyos ko, sanay ako nagtitimbang ng bagong kain, hindi ako nag-57. Pero okay lang. Mag-start tayong, subukan nating magbawas.
Saan po sa Oriental Mindoro yung lolo nyo? Sa taga Victoria po ako, Ay, ang lolo ko po yung Mansalay Oriental Mindoro. Ayan, taga Mansalay ho ang tatay, yung kapatid niya naroroon pa, taga Pookan. Oo, nag-start na ako today. Itong kain ko ngayon mga kaulam, ang last na kain ko yung kahapon pa nung naka-live tayo. So, 1 meal a day na ako starting today. Pero, hindi ko po pwede mga kaulam biglain na maliit ang kain o kaya hindi ako kakain. Bawal yun. Magkakaroon ka ng side effect doon. Kailangan, kung magbabawas ka ng timbang, unti-unti mo ding ibabawasan ang kain mo. Hindi bigla kasi may withdrawal syndrome yun mga kaulam. So, kailangan, ito pa lang yung kain ko simula kahapon nung nag-live tayo. Ito pa lang ulit. So, bukas ulit, ang kain ko is sa live na lang ulit. Parang siguro sa bukas magtutubig ako or magtsatsa yung barley ko sa umaga. Kasi kaninang umaga dapat ako actually yung mga kaulam, dapat fasting ako ngayon. Kasi mga kaulam, sinisikap ko talaga. I-share ko sa inyo lang ha. Simula ng February mga kaulam, nagkaroon ako ng parang panata sa sarili ko. Parang gusto kong gawin spiritually para meron akong bagay na isinasakripisyo or meron akong ginagawa bagay sa buhay ko spiritually. Kasi hindi naman talaga ako relihiyosang tao. So kahit paano gusto kong mag sa sarili ko. So simula ng February mga kaulam, nag-promise ako sa sarili ko na once a week or twice a week magfa-fasting ako. So simula ng February nagagawa ko 'yon. And then sa Muslim mga kaulam, ang araw na pinakamagandang mag-fasting spiritually is Monday and Thursday. So, minsan hindi ko nagagawa sa Thursday, but I made it sure that Monday nagagawa ko. Pero ngayong linggo ito mga kaulam, masakit sa kalooban ko na nag-skip ako ng fasting. Siguro, hindi ko alam kung bukas magpa-fasting ako. Dahil ayokong mag-skip ng kahit isang araw sa loob ng isang linggo, simula nang naumpisahan ko. So, nagpa-fasting ako ng Monday. Nung Monday, hindi ako nag-fasting dahil nga sobrang puyat ko mga kaulam, sobrang pagod, kailangan kong bumawi ng energy. Dahil the following day, Tuesday, papasok na ako sa trabaho. So, kanina, supposed to be talaga pinangako ko sa sarili ko, magpa-fasting ako ngayong araw na to. For some reason, nagising ako kanina umaga mga kaulam ng sobrang sakit ng sikmura ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang may gas talaga sa loob na gumaganyan. Tapos, parang hindi ako komportable na hindi dapat mayat-maya akong iinom ng tubig. Si Nora, nasan taong kalaban talaga naman, pandigmaan talaga. So, kanina umaga, hindi ako komportable mga kaulang. Kailangan, hindi ko alam kung iinom ako ng tubig. Uminom ako ng tubig kasi gusto kong, hindi ko maintindihan kung paano ko papalipasin ang sakit ng sigmura ko. Sabi ko, hindi na muna ako magpa-fasting. Tapos, parang inisip ko kanina, pag umukay ang sikmura ko ngayong buong maghapon, baka mag-fasting ako bukas. Depende sa sitwasyon ng aking tiyan bukas. Or, baka Monday at saka Thursday next week. So, ayun. Talagang pinipilit kong at least once a week mga kaulam, meron akong fasting na ginagawa sa aking sarili. Ma'am Africa Umali. Salamat po, Ma'am Africa. Kasi mga kaulam, parati ko sinasabi sa inyo, magdasal kayo. Kasi yun ang pinakamabisa talaga. Pero, na-realize ko sa sarili ko, sa aking sarili, parang sobrang nagdadasal ako, pero gusto ko pang dagdagan. Kasi mga kaulam, nung January 1, nung nag-New Year, ibinulong ko talaga sa sarili ko, sabi ko, this year, 2024, mas dadamihan ko yung dasal sa normal na dasal na ginagawa ko everyday. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako sobrang mabait na tao, malayo ko ako sa pagiging sobrang bait, malayo ako sa pagiging relihiyosa, pero I have my own way na para tumaas ang ano natin, ang ating relasyon doon sa inasal. So, yun lang ang na-share ko lang sa inyo. Wala, madaldal lang ako talaga. Ay, ano gagawin natin? Madaldal talaga ako. So, ayun, balikan natin yung status ko kanina. Diyos ko, merong isang follower na nag-comment sa ating isang video natin last year. Magandang gabi po, Ma'am Melody Formalejo. Hi, Irene, kamusta kayo dyan sa Binyan? Yes, pananampalataya. So, yung isa kong video na ang sabi ko, Diyos ko, tingnan niyo naman ang itsura ko, init na init kasi
yung video na iyon ay ginawa ko yata ay July, parang July 10 last year. Kung hindi ako nagkakamali. Dito mga kaulam sa UAE, sa Middle East, pag pumatak na talaga ang buwan ng Mayo, June, July, August. June, July, August, iyan ang pinaka-peak talaga ng init na talaga namang ibinibirit talagang init ng to the highest level. So yung kusina namin mga kaulam mo, walang aircon doon. Wala talaga. Kahit electric fan ay wala. Hindi ko alam bakit ganito ang structure ng building na ito, kung bakit walang aircon sa kusina. So pag nagluluto ako doon at summer, para akong pinikpikang manok. Alam niyo yun, yung basang sisiw, para akong basang sisiw na basang-basa ako ng pawis, pati likod ko, tapos sabog itsura ko. Kasi nga mainit. So pagkatapos ko magluto, kumain ako ng asawa ko, sabi ko, Diyos ko, sobrang init. Diyos ko, talaga naman, dahil walang, sabi ko, tingin na naman ang itsura ko. Sabi ko, sa bagay, ang itsura ko talaga ganito na talagang hilalat ng pagbabago. Sabi kong ganyan. Palibasa ka kayo walang aircon sa kusina. Nag-message, nag-comment itong si viewer na sabi niya, ang arte mo naman, lumaki naman tayo ng walang aircon. Ano sabi niya? Parang hindi mo naman kayang mabuhay ng walang aircon. Ay, kung nanonood, kung mapapanood ito nung nag-message, nag-comment sa akin na yon, iimbitahan kita sa UAE. Dilibrahan kita ng ticket. Ako na rin ang magbabayad ng visa mo. I know, marami kang pera kasi nasa ibang bansa ka din eh. Parang hindi ko alam, Europe, somewhere. In-expect ko na yon kasi pag ganyan talaga ang mga Pilipino, nasa mga ganyan lugar, mayayabang talaga ang iba niyan. So, in-expect ko na mayabang ka kasi nandiyan ka sa bansang akala mo ikaw lang ang anak ng Diyos. So sabi niya, ang arte-arte ko daw, ganyan. Oh sige, maarte na akong maarte. Pero ito lamang ang masasabi ko sa iyo, ha? Iniimbitahan kita sa Dubai sa buwan ng June, July, August, September, October, November. Lilibrahan kita ng visa, ako na rin ang babayad ng ticket ko. Free ticket mo, free accommodation pa. Free food. Pero sa isang kondisyon, hindi ka gagamit ng aircon. Ha? Hindi ka gagamit ng aircon. Lilibrehan kita ng visa. Mahal ang visa. Around, depende sa edad mo. Kapag kung ikay senior citizen na, ang visa mo is around 15,000 pesos. Babayaran ko. Sige, mangungutang ako sa mga Bombay. Okay? Ticket mo, kung saan ka mang lupalop naroroon, around, let's say, 2,500 dirhams. O let's say, gagastos ako sa'yo ng visa at ticket mo, gagastos ako sa'yo ng 3,500 or 3,000 max. Or 3,500 max. Pupunta ka dito, lilibrehan talaga kita, ipapasyal pa kita. Diyos ko, ako pa ang magmamaneho para sa iyo. Pero sa isang kondisyon, hindi ka gagamit ng aircon. Tapos, pag nagbanyo ka at nagwiwi ka or nagpupo ka, masintabi po sa mga kumakain, ang gagamitin mong bidet, yung singkad sa init, para maluto na rin yung hinaharap mo. Siguradong parang sinigang yaan. So, total, maasim na yan. O, hindi, pinaksiw na yan. Sigurado. Pinaksiw ang labas niyan. Tapos, hindi ka mag-e-aircon ha. Matutulog ka sa tanghali. Walang aircon. Tapos, hindi ka gagamit ng tumbler na malaki para magpalamig ng tubig pag ikaw ay liligo. Walang gayon. Normal. Kung ano yung nalabas sa gripo, yun ang gagamitin mo. Kung ano pagpasok mo sa bahay, walang aircon, hindi ka gagamit. Walang electric fan. Hinahamon talaga kita. It's a challenge. Bibigyan pa kita ng 5,000 dirhams. At yun ay gagawin mo in a month. Tingnan natin. Kung kayo nga sa Pilipinas, daing na daing, gusto ninyo ay may aircon at sobrang talagang init, ay dili pa kaya sa Middle East na puro buhangin ang paligid. Kasi mga kaulam, ang buhangin talaga mga kaulam ay nagpapainit yan ng hulab. Pag hindi yung iyong hinaharap ay naging paksiw, at ikaw araw-araw, itsura mo para kang pilipikang manok, tingnan natin. O sasabihin mo akong maarte? Ay oo nga't ako'y laking bundok. Aminado naman ako doon. Laki akong
probinsya. Ay, hindi ko naman yan ikinakailai. Oh, ay masama gang mag-aircon pagka summer na ganare. Na akala mo yung hulab parang ikay nasa lumang impyerno. Dahil balita ko sa bagong impyerno daw, i-aircon na din. O, di para kang nasa lumang impyerno. O, ay sa higpit. Ay di nga, ikaw nakaliligo. Kunyari, ikinaligo sa banyo. Alam nga, maligo sa kusina. Siyempre, maliligo ka sa banyo. Kunyari, ikinaligo. Ikaw ngayon nagbibihis pala ang sa banyo. Nagpupunas ka pala ng towel. Ay, akala mo yung basa ng iyong noo at saka basa ng iyong ganari, akala may galing pa sa tubig na panyang-paligo mo. Hindi mo alam iyong pawis na iyon na nabukal na. Good evening, Ma'am Lailani Reyes. Ayan. Carmen Abad Linares. Aba, at ako sasabihin mong maarte. Ay, tingnan natin. Kung iyong mamaya isa-shoutout natin, nakalimutan ko baga ang pangalan. At ako mga kaulam, hindi talaga ako magaling sa pagtatanda ng pangalan. Ako'y magaling lang ang magtanda ng numero. Ay subukan mong pumarni ng June. Tapos ang gagawin mo pa, hindi ka magtataksi din ha, hindi ka magtataksi. Mag-aabang ka doon ng bus sa bus station, sa bus stop. Dito sa Sharjah, ang bus stop dito hindi kagaya sa Dubai na may waiting shed na aircon. Dito sa lugar namin walang waiting shed, live na live coverage. Doon kita pag-aabangin ng bus. At sasabihin ko sa bus driver, mga 1 oras bago siya dumaan, patatayuin kita doon nang walang payong. Ikaw ngayon nakapayong, nakahawak ko sa payong ng ganyan, ang pawis mo natulo dito. Totoo yan mga kaulam. Aba, wag gayon. Nasabi mo ako'y maarte. Sadya mo ako'y maarte. Ma'am Melit Baksal, good evening. Ma'am Glohan de Leon. Yan, Ma'am Glohan de Leon, shout out sa iyo. Oo nga, pagagamitin ko nga ng bidet, yung panghugas sa hinaharap niya nang walang tuos. Titingnan natin ha, kung di na usok-usok, paksiw talaga ang kalalabsan. Aba, sobrang init talaga dito mga kaulam ng tubig na nalabas sa gripo. Talagang dito lahat ng bahay ay mayroong tumbler sa banyo na ipunan ng tubig kapag summer. Ang gagawin ng mga tao sa gabi, ang mga tumbler pupunuin ng tubig. Tapos kasi nga ang mga tao syempre papasok sa umaga maliligo. Hindi naman talaga mga kaulam kakayanin ang init ng tubig. Usok naman pag hindi lapnos ang inyong balat. So nagpapalamig kami ng tubig dito para panligo. Naku, talaga namang sobrang higpit dito. Talaga namang yung nag-comment na hindi palibasi ang kanyang bansa ay parang bansa ng malamig. Ay sobrang niya. Diyos ko sa nakita ko sa kanyang Facebook, talagang in-stock ko mga kaulam, patawaran ako ng Diyos. In-stock ko ang Facebook niya, ay siya talaga ang maarte mga kaulam kung makikita niyo ang kanyang Facebook. Ang tanda-tanda na niya, pabebe. Ma'am Let Crisostomo Constantino. Oo, kailangan talaga mamlet magpalamig at talaga namang lapnos ang iyong likod. Sa buhos ng tubig, hindi ka talaga din pwede din mga kaulam mag-shower. Hindi ka pwedeng gumamit din ng shower kapag ka-summer. Kasi ang nalabas sa shower mga kaulam may apoy-apoy sa init. Gayon, para bagang pangkaluskos na sa baboy pagka magkakatay ng baboy, gayon mainit na, usok na. Parang noon ko lang siya nakitang hindi ko alam kung nag-comment pa siya sa iba kong video, pero may comment siya doon. Kupo, lalo na din yung mga kaulam, ang pinakamainit dito. Sa amin, sa mga building na kagaya na rin, hindi pa gayong sobrang to the highest level. Yung mga nakatira mga kaulam sa villa, yun talaga ang sobrang init. Dahil din yung mga kaulam naranasan kong tumira sa villa, talaga naman. Alam niyo din di kayo maglalaba. Magsasalang kayo sa washing machine. Ang washing machine, siyempre, 1 hour yan, or 1 hour 30 minutes. Ganyan ang mga timer sa machine. Sa washing machine, unless mag-timer ka nang mailagay mo doon sa 30 minutes, ay di ilalagay mo sa 30, kahit 30 minutes pa yan, ay di, kunyari, natapos na ang ikot, isasampay mo na. Tapos magsasalang ka ulit. Kunyari, ang unang nilaban ay puti. O isinampay mo na si puti. Tapos isinalang mo ang dikulay. Mga kaulam, hindi pa tapos ang pag-ikot sa dikulay. Tuyo na ang puti. Promise, I promise you. Walang walang exaggeration. Kaya ang nangyayari dito pag summer, bago mo isampay yung sumunod na kasalang, tanggalin mo na yung una mong isinampay kasi puti na yung tuyo na. Tapos din, pag nagtutuyo ako ng isda mga kaulam, 1 oras laang tambay. 1 oras laang.
Ang dito yung tinutuyo. Dati pag nagtutuyo ako ng dilis, yung malalaking dilis, nagtutuyo ako kasi masarap yung pangsangag eh. Tapos may kape. Sasabaw mo ng kape ang iyong kanin. Masarap yun. Isang oras, tambay talaga ang dilis mga kaulam. Tostado pa. Totoo yan. Naranasan ko yan tuwing summer. 1 hour. Titingnan ko si madami yung nag-comment sa akin. Titingnan ko kung gaano niya kayang tiisin dito. Bibigyan ko talaga siya ng challenge, 5,000 dirhams. Bibigyan ko siya. Basta kahit sa Bombay, ako mangungutang mga kaulam. Basta lang mapagbigyan ko lang at maiparanas ko sa kanya ang sinasabi niyang maarte. At dahil ako daw, lumaki daw naman ako ng walang aircon. Akala mo daw, hindi ako mabubuhay ng walang aircon. Sige, madam. Oo na. Ay di, ikaw na. Ikaw yung pumarne. Ikaw ipadala mo sa akin ang iyong passport copy. Tsaka ngayon isang picture ng 2x2 passport size. At ipagagawang kita ng visa. Sabihin mo lang sa aking bansa kung saan bansa ka naroon kita ibibila ng ticket. Ikay pumarne sa June hanggang July. Mga June 15 hanggang July 15 pumarini ka madam ha. Walang aircon, walang electric fan, walang tumbler na ipunan ng tubig, walang payong. Libre yan, libre pagkain, libre bahay ka, walang problema. Tingnan ko kung hindi matulog ng nakatayo dahil hindi mo kaya ang init ng kama. Hindi mo talaga kakayanin mga kaulam. Alam naman natin lahat mga kaulam, ang foam sobrang init no. Tingnan natin kung kayanin niya ang init ng foam. Apoy-apoy ang kanyang likod sigurado. Kahit pa siya tumagilid, kahit pa anong kanyang posisyon ang kanyang gawin. Dini nga mga kaulam, ang sasakyan minsan tinatalo ng init ang aircon. Ang sasakyan. Ay, yan. Ay, bawal naman magpadala dyan ng tuyo. Bawal magpadala ng tuyo sa Canada at sa USA. Eh di kung po pwede, sana nabigyan ko ng tuyo noon yung aking kaibigan na nagpunta rito. Bawal eh. Hindi nila pinapalagpas sa immigration ng Canada at USA ang tuyo. Ay, awan ko lang, pero bawal talaga yan. Alam ko. Ayun. At Webes na mga kaulam. Bukas ay Biyernes na, weekend na naman. Palapit na ng palapit ang araw ng ating bakasyon. Ay di mag-iisip tayo kung anong desisyon ang ating gagawin sa ating buhay. Kailangan mga desisyon tama. Talaga naman din ko magsarado ng pintuan ng mga tao. Lagi parating may digmaan. Kahit pe. Minsan ikitulog-tulog, mapapaganyan. Ikaw pag nagsarado ng pinto ang kahanggan. Kaya hindi kayang magsarado ng mahinahon. Lagi na lang dahil palagi ang susugod sa laban eh. Ay nako. Ang mga estudyante ko mga kaulam, maghapon ko talagang pinagalitan. Pagkahigpit ng kulit, hindi ko talaga alam sa lahat ng araw. Itong Webes na ito, ang pinakamakulit ang estudyante ko. Hindi ko alam kung anong ipinakain ng mga magulang kaninang umaga sa kanilang lahat at nagpare-parehas na sila. Diyos ko, puro day. Pinagpalit-palit ko ng upuan. Ay magpet. May balita din na sa June, ibabalik na raw ang mga loto. Ako'y tataya agad ng isang hirit. At pag ako'y tumama, mga kaulam, pag ako'y biglang nag-vlog, o kaya ako'y biglang nag-live, na ako'y nasa Pilipinas na walang pasabi sa inyo. Yung walang pasabi na pagbukas ko ng live, oy, nandini ako sa Batangas, kita ganun niyo aring aking mga sagingan. Ibig sabihin mga kaulam, ako'y nanalo sa loto. Basta ako'y umuwi sa Pilipinas nang walang pasabing gayo at bigla ako nag-vlog. Ay, tandaan ninyo mga kaulam, ako'y nanalo sa loto. Gagawin ko yan. Tapos wala nang balikan din eh. Hindi na kami babalik din eh. Promise. Di na. Ayoko na din eh. Suko na ako mga kaulam sa abroad. Sa totoo lang. Hindi. Masarap na. Alam niyo kung ano ang masarap din sa abroad. Ang buhay din ay simple. Yung hi Luisa, kumusta na si Inay? Ayun, ako po ako may ikukwento sa inyo. Nabuksan-buksan ko ang aking Facebook kaninang umaga. Parang kaninang umaga o kagabi. Basta hindi ko maintindihan kung kaninang umaga o kagabi. Ang Inay nag-live. Ikinukwento ng Inay ang pagpunta niya sa Dubai. Utas ako ng tawa sa Inay. Parang ang Inay yata ay aspiring content creator pa rin. Hayaan mo ba na isaan pag ako'y nanalo sa loto, kayo'y pakakainin kong lahat ng 2 pardong pansit.
Tapos magpapagawa tayo ng pandesal na isang truck. O, pansit and pandesal yan. Tapos tayo i-order tayo ng sagagulaman. Busog ang lahat. O. Nako, dahil nga Len, kaya kami kaya ang mga bata namin ay sobrang kukulit. Ay digat ilang linggo kaming online class. Talaga namang isiningkad na ng mga bata kanina ang alam ng kakulitan. Sumingkad kanina, talagang ako'y nag-walkout ako mga kaulam. First time ko nag-walkout sa classroom. Sabi ng mga teacher, ikaw mag-walk out sa taray mong iyan. Kakoy, talagang hindi ko kanaya. Sabi ko, kaysa ako'y manigaw, kaysa ako'y magalit, ako'y walk out muna. Kung ang inay may live, Diyos ko puro de utas ako ng tawa sa inay, kinukwento yung kanyang pagpunta sa Dubai, kinukwento. Diyos ko pa ang inay ako. Sabi ko, Diyos ko ang inay parang gusto yatang maging vlogger. Nung una pa, ito na, naka-live nung una pa. Hindi ko alam kung siya ay naka-live. Parang naka-live nga. O recorded video, parang live. Walang ilaw. Walang ilaw. Sobrang dilim. Hindi ko maaninag. Sabi ko, parang ari ay ang inay. Hindi ko naman napansin ang pangalan. Video lang ang tinitingnan ko. Parang ari ay ang inay. So, sinabihan ng apo, yung apong nasa amin. Sabi niya, Lula, walang madilim. Parang sinabihan na magbukas ng ilaw. Ko. Sabi ko, ang inay nga. Opo. Utas naman ako ng tawa sa inay Mainang. Bakit kayo nagbablog na rin? Baka sa isang araw ang inay ikuan may basher na din. Husay. Titingnan ko kung kakayanin ng inay ang basher. Sa taray noon, mas mataray yung kaysa sa akin. Siya. Maintindihan ng basher ng inay kung sila ipapasa doon. Babanatan sila doon ng mga bersikulo 1, talatang 4, siya, tapos. Sa higpit noon. Pag hindi siya pinangaralan agad doon ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Sabi, nung narin ang inay, ako mga kaulam very bad nung narin. Ma'am Marinel Cortez, Villarin, Basira, good evening po madam. Nung narin ang inay mga kaulam, pag ang oras ang inay, pag may oras ang inay sobrang saya, pag may oras ang inay parang, pinapalungkot ko ang inay, bigla akong babanatan na, ano kayang reaksyon ng tatay kung ang tatay ay kasama ninyo dito? Bigla, ang inay, kunyari, sayang-saya. Inay, sinasadya ko lang talaga mga kaulang by purpose talaga. Tinitingnan ko kung ano magiging reaksyon. Sabi ko, kung siguro ang tatay narito, inip na iyon. Sabi ko, baka naman hindi maiinip dahil maganda ang bahay ni Olive, ganyan. Bigla ang inay, seryoso ang ganyan. Malulungkot. Ay, utas naman ako ng tawa sa sarili ko. Pag ang inay, biglang seryoso na. Siguro namin miss ang tatay. Maya-maya, masaya na naman. Di kami kakain na. Sabi ko, inay, ito'y paborito din ng tatay. Kung ang inay, malulungkot na naman. Makikita kayo malulungkot na naman. Minsan sasabihin ko sa sarili ko, I am very bad. Tinitingnan ko kung ano reaksyon niya. Minsan pinapalungkot ko sa sadya. Sabi ko, inay, naalalagan ninyo ang tatay nung narito kayo, nagpunta kayo dyan ng tatay dito noong 2006. Ganyan, lagi nakatingin sa kalendaryo. Tinatanong kung ilang tulog pa kayo dito dahil inip na. Namimiss ng inay ang tatay. Kaya sabi nga niya doon sa vlog niya, sabi niya, actually ako ay nakapunta na ng Dubai noong una. Pero noon ay kasama ko ang aking asawa. Pero ngayon, ang punta ko sa Dubai, syempre wala na siya, ako'y nag-iisa, kaya medyo ako'y nalungkot din. Parang tinamaan talaga ako mga kaulam, tinamaan ako ng guilt dahil ako'y nag-guilty dahil lagi kong binabanggit ang tatay. Nung siya narito, parati ko talaga isinisingit talaga ang tatay. Pag isinisingit ko ang tatay, ang hindi nainip. Ano siya parang, natitigilan siya. Pero alam niyo ang tatay nakakatuwa nung nagpunta siya rito. Hindi daw nila naramdaman na sila sumakay ng eroplano. Para naman daw hindi. Kakoy mabuti pa ang tatay at ang inay. Dahil ako mga kaulam, ayaw ko talaga yung feeling baga ng nasa eroplano. Ayaw ko talaga yun. Oo, nagpunta na ang tatay dito tsaka ang inay. Noong 2006, kapapanganak ko pala ang sa panganay ko noon. Kasi ang panganay ko, pinanganak ko July 2006. Nagpunta sila dito August. So, parang dumating sila dito 2 weeks ko pala ang kapapanganak. 2 weeks ko pala ang kapapanganak nung sila dumating dito. So, naka 2 weeks pa rin akong bakasyon noon. Tapos, sobrang init. August noon. August nung nagpunta sila, ay disingkad ang init. Siyempre, mga tao, mga kaulam, pag singkad ang init, mababaho talaga ang mga iyan. Kahit nga tayo pag hindi naligo,
Para tayong amoy barakong kambing. O, pag may pagtatag ako sa grocery tapos magpapadeliver, siyempre magdi-deliver mga kaulam, either nakabike o lakad. Siyempre pawis na pawis. Pagbukas namin ng pinto, nakaganito na ang init ang tatay. Nakaganyan na sila. Either nila maamoy ang di-deliver. Maaarte. Sabi ko, kayo, huwag magtakit ng ilong at nakakahiya doon sa nagdi-deliver. Baka sabihin, pinandidirihan natin. Baka magalit sa atin. Sabi ng inay, ay anong gagawin ko? Sobra naman niyang anghit. Pagka binalabas dito, itong punta ng inay na to, po, ganyan siya. Nag-amoy, sunog na kilikili na naman eka. Ma'am Kauzar Ahmad, hello po. Hindi ko ang inay pinasakay sa train. Alam niyo kung bakit? Dito sa metro dito, hindi ko siya isinakay dahil ang inay mahina na ang panimbang baga. Magaling siyang maglakad, Diyos ko kahit gano'ng kalayo. Pero, ano siya, baka sabi ko baka mahilo din ang inay. Ay, hindi ko siya isinakay sa train. Kasi, ewan ko, parang ayoko siyang isakay sa metro. Hindi ko siya isinakay talaga sa train dahil baka ito'y oras na ng babaang inay ipatipa pa ng lakad tapos masaraduhan ng pintuan tapos ang usapan. Ay sabi ko naku wag na lang. Kahit ako noon medyo pagod pag pinagmamaneho ko talaga siya. Talaga naman nung huling araw niya din talaga sobrang ipinagod ko. Pero enjoy naman. Tapos yun nga, yung mga kasamahan sa trabaho ng aking pinsan, na aking pamangkin nag-ayang kumain kami sa labas ko. Pagkasarap na aming kainan, kung dami ng pagkain, puro seafood. Doon sa Paluto Restaurant, nakakatuwa doon kumain. Ito si Ibrahim nag-aaya nga kay Shua. Doon sa ating isang follower na taga, yung si Shua Almatrush, yung mga kaulam na ating follower, na nakikita nyo sa comment section, ano siya dito, lokal. Pero magaling lang siya magtagalog dahil ang nagpalakik sa kanya ay yaya na Filipina. Kaya sobrang fluent niya sa Tagalog. Nakakatuwa ang ganyan talaga. Tuwan-tuwa ako sa ganyan. Tapos siya talaga, yung mga pagkain na kinakain niya, Philippine food, mga ganyan. Nakakatuwa ang mga ganyan kasi parang sa halip na ayaw nila sa atin pero gustong-gusto nila sa atin. Marami dito kaya lokal mga kaulam magagaling magtagalog kasi nga ang nagpalakik sa kanila, mga Pilipino. So, mga katrabaho ko nga dati, nung nasa sales pa ako, mga Arab pero magaling magtagalog. Dahil sa Pilipinas sila nag-aral pala. Dahil ang dami talaga mga Arab, mga kaulam. Sino sa inyo ang nag-aral sa Maynila ng kolehiyo? Ang dami diyang mga Arab na nag-aaral ng college. Dati nung nasa Maynila pa ako, nung nagka-college ako, may mga kaklase akong Iranian, may mga kaklase akong Arab, mga Iraqi, yan. May mga kaklase akong ganyan. Doon sa nagtatanong, at wala naman nagtatanong kung saan ako nag-aral. Ako po nag-aral mga kaulam ng aking kurso sa Centro Escolar University, Menjola, Manila. Kaya kapag may rally doon, papunta sa Malacanang, cut ang aming klase agad. Problema na noon pag may nagrarally kung saan kami sasakay. Doon pa kami naglalakad papunta sa Quiapo at doon pa kami sasakay papuntang balik-balik. Kakaiyamot. Grabe talaga, tsaka nakakatakot mga kaulam pag may rally. Doon ako, hindi ako nahihirapan sa walang masakyan. Sanay ako maglakad. Doon ako takot sa kung anong pwede mangyari doon sa nagrarally. Kaya kahit sobrang layo, naikot ako papunta kaya ako, naglalakad ako. Kaya pumunta ako sa tulay ng Menjola. Magandang gabi, Ma'am Tina, Gimbangan, Sibag. Ako nasakit na naman ang tiyan. Ma'am LB Villarreal, good evening. Salamat, ingat din po kayo parati, Ma'am LB. Si Ma'am LB, malimit yan mag-outing sa Laia. Talaga namang nung sinabi niya saan kung saan sila nag-check-in at nag-outing ay talaga namang pangmayaman na resort ang kay Ma'am LB pinupuntahan. Huwag kang tatanggi, Ma'am LB, ang pinupuntahan mo pangmayamanin. Ma'am Jenilyn Larsio, magandang gabi ho. Ayan, sa amin mga kaulam doon sa Laia, marami din doong resort na pang mayaman, merong pang average lang ang buhay, pero wala doong pang mahirap. Kasi wala namang mahirap talaga na tao. Ako parating doon ako sa walang bayad. Ako nagdadala lang ng banig. Nakikisingit lang ako, hindi man ako nagbabayad ng entrance. Dahil bakit ako mga kaulam hindi nagbabayad ng entrance? Kasi taga doon kami sa Laia. Kapag taga Laia mga kaulam, wala kaming bayad sa entrance. Pero pag kumuha kami ng cottage, magbabayad kami, normal rate ng cottage. Eh hindi man ako kukuha ng cottage, may dala lamang akong banig. Maglalatag lang kami sa
sa buhanginan. Hi, Ate Papin, Ate Melda. Ate Melda, pasuyo naman, sabihin mo sa Ate Lucy. Hindi pa talaga ako makapag-reply sa kanyang mga message sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Kahit kapag nagko-comment siya sa aking mga video, walang comment section akong nakikita para makapag-comment ako sa kanya. Wala. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ni-report ko na rin sa Facebook kung bakit gayon ang pangyayari. Hindi pa nasagot sa akin ang Facebook kung bakit gayon. Hindi talaga ako nakalagay pag nagme-message sa akin sa Messenger, hindi pangalan niya ang nakalagay, hindi Lucy. Pero may picture niya. Ang nakalagay ay Facebook user. Facebook user. Tapos, pero picture niya ang nakalagay, kaya alam kong siya yon. Pero ang nakalagay sa baba, not allowed to send message. Ma'am Emmy Lopez Roschok. Inyong tama, Ma'am Emmy. At talagang hindi ko alam kung paano babasahin ang inyong apelyido. Ang ganda niyan. Ma'am Maria Holloway. Kumusta ka, Ma'am Maria? Good morning. Arlene Capricho. Good evening. Ang aming pong ulam ay are, may tinapa kung gusto ninyo are. Adobong puti. Sobrang dami ng sibuyas. Ito talaga mga kaulam ang sikreto ng adobo. Damihan ninyo ang sibuyas. Kahit hindi na mahal ang sibuyas ngayon din sa atin, mura na. Damihan ninyo. At sobrang namang sarap pag maraming sibuyas. Sabihin mo, Ate Melda, lahat ng gusto kong sabihin sa kanya ay ang inay ang nakakaalam. Ang inay ang nakakaalam dahil talagang kahit anong gawin kong pilit na mag-message, hindi talaga ako makapag-message sa kanya. Ang oras po dito ngayon ay 4:45 ng hapon. 4:45 ng hapon dito mga kaulam. Ayan. So ayun, kanina Mama Maria ako medyo na-hyper ng kaunti. Ako daw ay maarte at ako daw ay hindi mabuhay ng walang aircon. Ako naman daw ay sanay ng walang aircon sa Pilipinas. Totoo naman nga ako mga kaulam. Wala naman talaga kami, hindi naman ko mga kaulam. Nung bata pa kami, walang kuryente sa amin. Nagka-kuryente sa lugar namin 1990. O, isipin ninyo iyon. Pinanganak ako 1974. 1990, nagka-kuryente. O, edi ako 16 years old na. Ayan ang ginawa ko sa buong 16 years na wala ang kuryente. Wala. Nabuhay ako, malusog pa rin naman, alhamdulillah. Hindi naman daw ako sanay ng aircon. Akala mo di ako hindi mabubuhay ng walang aircon. Sabi ko, Ma'am Maria, i-challenge ko siya. Bibisahan ko siya, titikitan ko siya libre. Libre accommodation, libre kain, libre pasyal. Basta pupunta lang siya dito sa Dubai ng month of June, July, August, hindi siya gagamit ng aircon. Hindi siya gagamit ng electric fan. Tingnan ko kung anong kahihingat na niyang kanyang buhay. Siguradong daig pa sa kanya ang pinaksew. Ay, oo, kasi anong oras pala ang dyan sa US, Ma'am Maria, ngayon? Ko ay maglolobat ng aking cellphone. Nagpapasabi na 15% na lang daw ang aking cellphone. Hayain ang 15%. Hayain na siyang maubos. Total, hindi man ako nabayad ng kuryente ng pag-charge ang asawa ko nagbabayad. Medyo malaki ngayon ang babayaran namin ng kuryente dahil nag-aircon na kami sa kwarto namin sa gabi. Si Ibrahim, sigurado ngayon para naririnig ko, para naka-aircon. Ito talaga si Ibrahim, maartihan din. Mag-aircon. Tapos dadaing ng malamig daw, balot na balot ng kumot. Papatayin ko ang aircon, dadaing ng mainit. Bubahay na naman ang aircon, dadaing na naman ng malamig. Hindi maintindihan, isala sa lamig, sala sa init. Ay nako, ang sarap na ating kain. Pero, bukas medyo babawasan natin ng kaunti ang kain natin. Tapos i-maintain lang natin ang kain natin na ganito lamang ang sukat everyday. Pero magluluto pa rin ako kung anong ulam gusto ko, kung anong gusto kong kainin. Magluluto pa rin ako, why not coconut? Pero, hindi na tayo kakain ng almusal, hindi na tayo kakain ng tanghalian, magwa 1 meal a day tayo. O yun po mga kaulam ang tinatawag na OMAD, 1 meal a day. Pero, ang nag-o-OMAD mga kaulam, hindi sila kumakain ng rice, hindi sila kumakain ng pasta, hindi sila kumakain ng kahit na anong may flour or may gluten. Pero hindi ko kaya, syempre, katrabaho ako mga kaulam. Kakain ako ng rice, kakain ako ng kahit na anong gusto ko, but 1 meal a day lang ako. Ay, ginawa ko naman yan, pumayat naman ako. Hindi man ako pumayat, pero na-maintain ko ang aking timbang, hindi to maasa 53. Pero ngayon 57 ako, nakakalungkot. Ako yung nagulat kagabi, dahil pa sa akin kagabi, sabi ni Ibrahim,
Magugulat ka na 57K, katakaw-takaw mo. Eh kung binabawasan mo ang kain mo, eh di magugulat ka na sexy ka na pala. Pero ayaw ng asawa ko, mga kaulam ko nagda-diet, sa totoo lamang. Pag ako yan nagda-diet, sikal yan, bibilihan ako ano-ano mga pagkain. Kaya minsan nag-aaway kami kung kailan ako nagda-diet. Pero pag hindi ako nagda-diet, di man ako ibinibili. So paano papaalam na muna tayo mga kaulam? Dahil maghuhugas ako ng pinggan na aking itong mga... Dahil hindi niya hinugasan at hindi nga kami magkasabay kumain. Pag hindi kami magkasabay kumain, antimano ako maghuhugas ng pinagkainan ko. Dahil talagang tatanggi na siya, sabi hindi man tayo sabay, ba't ako maghuhugas ng pinggan? Tama naman. Hindi naman ako makikipag-argue sa kanya kapag ganyan. Tapos mga kaulam, itong mga ito, iiwasan ko rin yan. Hindi pa ako kumain yan simula kaninang umaga. Eh dati, hindi ako mabubuhay na wala niyan. Pagdating ko galing sa trabaho, kukuha muna ako ng isa. Pagpasok ko ng pinto, kukuha muna ako ng isa. Tapos uupo ako, kakainin ko, tapos magmumuni-muni, magse-cellphone. Tapos tsaka pa ako magluluto. Hindi pa ako tumitikim simula umaga. Inshallah, kayanin ko hanggang gabi hindi tumitingin dyan. Kahit tingin, ayaw ko. Babay na muna mga kaulam. So, nasa Pilipinas, okay lang na mainit. Ma'am Oria Par, good evening po, madam. Okay lang na mainit. Basta tamang diet lang kayo, tamang kain, tamang tulog ang oras. Kasi bawal yan. Mga kaulam, ang oras ng tulog ang huwag na yung babawasan. And ang madaling makababa ng immune system. Kaya tulog lang ng tulog kapag may oras. Kain lang ng kain kapag may oras. Pero dapat healthy food. Tapos inom ng tubig dahil mainit ang panahon. And at least take a bath 2 times a day. Ayan. Kung hindi kaya ng 3 times. Dahil mahal ang tubig. Kahit 2 times lang. 3 buhos tapos. Babush. Bukas na ulit tayo. Ay, Friday bukas. Yes. Siguro mga 7 o'clock Philippine time tomorrow. I'll see you tomorrow. Bye-bye! Ingat kayo mga kaulam, ingat kayo. Good night po sa mga nasa Pilipinas. Huwag na huwag kayong makakalimot magdasal bago matulog. Say your prayers and kapag gising po sa umaga, say it again.